Well, unang tanong po ay kaugnay sa presentation na binigay ng Vice President. Napansin ko po roon, nasa budget na 903.4 million for 2025. Bagaman hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. May dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ang mga proyekto? Madam Chair, dahil kailangan marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement, and lahat po ng mga documents na yun ay hindi po siya nakukuha ng 1 o 2 araw lamang. So, middle of the year pa po na naisaayos ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Yes, Madam Chair. Yes, thank you. Okay. Ngayon, mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito, at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Madam Chair, I'm asking the question now from the Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this Notice of Disallowance. Nag-submit